Hello po sir, hello po ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Ito po yung NKA 9006. Okay, so graphite gray metallic yung kulay. Taga Philippine Coast Guard nga nakatransaksyon nyo dito sa Pasalo. So saan nyo po ito nakilala, no? Si Seaman First Class Christopher Ojales? Online po. Online lang. So paano sir yung transaction nyo? Wala po kayong kasulatan or deed of sale? Bale yung mga tawan niya ang dumating sa bahay. Sila po nagbinta sa amin. Okay, so pumunta po sa bahay ninyo and then may pinirmahan po ba kayo sir ng mga... Nandito Opo. po lahat. Ano yan sir, mga deed of sale? Lahat mga po, ganyan? kumpleto po, attorney. May proof naman kayo sir nga sa agreement ninyo is yung ibabayaran ninyo is direkta sa bank account niya at saka hindi sa bangko. Doon po nahuhulog yung inuhulog po niya every month sa pangalan po ni Christopher. Opo. And then siya na po dapat yung babayad sa bangko niya. Opo. Ganun po yung agreement ninyo. Ganun ang sistema po. So kailan nyo lang sir nalaman sir may pumunta po sa inyong bank agent Meron po. nung August 2025? Opo. Bale yung sasakyan po, nakaparada dun sa may Robinson ng General Trias. Okay. Alas 9 ng gabi, dumating sila. Aha. Tao dun yung manugang ko, siyang driver. Okay. Hinatak nila kasi ang katuwiran nung pamunuan ng yung humatak, mahigit isang taon, hindi daw nahulugan yung Yung sasakyan. sasakyan, okay. Ang utos daw ng pamunuan ng PS Bank is anytime po, Ah. hatakin yung Okay. sasakyan. Ah. Dahil nga, si Christopher, ilang bisis pinuntahan sa address niya sa Commonwealth, Quezon Okay. City, wala pong tao, walang umaharap. For just an overview, actually yung mga pasalo-pasalo, no? Actually, illegal yan eh. Kasi kailangan, bago nila ipasalo, kailangan may approval ng bangko yan. Okay? So, the moment po nga pinasalo yan, tapos hindi sinabi sa inyo nga may mga utang pa siya sa bangko, Opo. or hindi pwede po siya maging liable po sa staff or swindling. Kasi nagbabayad kayo sa kanya, nga dapat nga, ibabayad niya doon. Convert na yung pera sa kanyang gamit, personal, hindi niya binayad, that's swindling na. And pangalawa, of course, we can always file po ng sum of money na claim with damages to para mabawi yung 530 plus Opo. thousand po Opo. ba? Yes, so isa po sa government agency na with utmost respect and dignity po yung Philippine Coast Guard, pwede po natin siya makasuhan po ng admin charges for ang serious dishonesty and grave misconduct. Kasi kung makasuhan siya ng estafa and serious dishonesty din, syempre, it's conduct prejudicial to the best interest po ng Philippine Coast Guard and conduct unbecoming of an officer. Pwede po yung mahatulan po, no, through admin charges mismo ng PCG ng perpetual disqualification or dismissal from service. Kasi yung ginawa niya kasi mali, di ba? Opo. Nagsinungaling siya sa inyo. Hindi binayad. Sir Christopher, magandang hapon. Yes po, opo. Good afternoon po, ma'am and sir. Ang lumapit po sila dito, sir, sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo kasi po yung regarding po sa pinasalo nyo, no, na kotse, yung Mitsubishi Expander with plate number NKA 9006 graphite gray metallic. Nagbabayad daw po sila sa inyo. Pero hindi nyo po, sir, na i-remit sa PS Bank. Tama po ba? Hindi po, sir. Ang ano po kasi niyan is naka-auto deduction po sa bangko. Sila po ang nagde-deposit sa bank account and then bangko na po ang nag-auto deduct. Kanino nila, sir, pinapadala ang pera? Sa bank po mismo, sir. Sa bank account po. Kaninong bank account, sir? Sa akin po, sir. Di ba, sir, kung sa bank account nyo pumapasok, di dapat yung PS Bank, kung sabi mo auto-deduct, meaning sa bangko mo naka-auto-deduct dapat. Yes po, opo. So ano po yung nangyari, sir? Bakit, sir, hindi nangyari yon? Bakit hinatak yung kotse? At saka sinabi ng PS Bank na mahigit 1 year na daw po, sir, under your name, no? Na hindi ka nagbabayad daw sa PS Bank, kaya hinatak yung kotse. Based sa record kasi, sir, meron silang 3 months delay na payment po. Actually, sir, no, based dito, sir, meron kami ditong copy ng mga deposit slips, sir, no, nga nakadeposit to, sir, sa bank account ninyo. And every month, sir, nagbabayad po sila. Meron po ang mga message sa GC namin na nire-remind ko po sila na meron po silang delayed payment po, sir. Pero, sir, ito kasi, sir, yung point, sir, is nagbabayad po si Sir Ambassador and si Ma'am Normala po sa inyo. So, dapat, sir, on your part, ginfulfill mong obligasyon mo, ngayong pera nga binabayad sa inyo, ibabayad mo sa bangko. Hindi ko po ginagalaw, sir, yung pera sa bangko, sir, kasi hindi ko po hinahawakan ng ATM na yan po. May ATM po siya, sir, pero hindi ko po hinahawakan. Kasi Sir, hindi yan sa reason, sir, kasi tanda mo, sir, yung ATM man, sir, kung bank account, sir, ikaw ang nagsabi na dyan i-deposit. Di ba, nung nag-agreement kayo, transaction kayo, ito may mga deed of sale pa kayo, in assumption of mortgage and everything. Ikaw nagpili ng bank account na yan, tapos sasabihin mo nga, wala kang kaalam-alam sa bank account na yan, hindi naman pwede. Sir, nga gagamitin mo lang reason yan na out of ignorance.
Sir, naka-auto deduction po yun sa account po. Auto deduction po, naka-ada po. Kaya nga, exactly, Ada. So meaning, sir, ang pera pumasok na doon. How come? Walang may ina-deduct yung PS Bank. Hindi mo kaya tinanong yung PS Bank, bakit hindi sila nag-auto-deduct dyan? Wala po silang in-inform sa akin na nahatak or hahatakin po yung unit, sir. Sir, hindi mo pwede sabihin, sir, kasi yung PS Bank na, sir, alam mo, sir, kahit ano mong alibay, sir, mali ka pa rin. Kasi yung PS Bank na nagsabi, na nakapangalan sa yung kotse. Ngayon, we have this registered owner rule. Ikaw sa transaction dito sa bangko, tapos sabihin mo nga wala kang kalam-alam. Hindi man pwede, sir. Sa ginawa mong ganyan, sir, and bilang Philippine Coast Guard ka pa naman. Now, with that kind of attitude, no, it could be tantamount to serious dishonesty and grave misconduct, and alam mo yung parusa niyan. Pwede ka po ma-dismiss perpetually dyan sa serbisyo. Pangalawa, pwede ka nilang kasuhan ng estafa talaga. Kasi may proof sila nga na-deposit sa account mo. And you also acknowledge nga account mo nga yan. Sa akin po, wala po akong ginagawa na pera kahit ano po sa akin. Well, it's up to you, sir, kung ano sabihin mo. Pero ito, sir, may proof talaga, deposit slip, confirm nga pumasok yung pera sa bank account na binigay mo. Unang pagharap po namin yan sa Rosario po, sa Cavite, na dahil nga po sa nangyayari, attorney, napagkasunduan po kami na may ibabalik po siyang pera since ano pa po ito, September. Tapos pinirmahan niya yan, may kasulatan niya na ibabalik niya sa uncle ko yung pauna niyang ibibigay na pera dito na 210. Pinangako niya yan. Okay. Tapos, wala naman po siyang binigay na pera nung dumating yung kasunduan na petsa. Tapos nagkita naman po kami, pinuntahan namin siya, hinanap namin siya sa Coast Guard kasi hindi po siya nagpaparamdam dito sa kasunduan. Okay. Nung nandun naman kami sa agreement, gusto niya, gumawa kami ng kasulatan. Sabi ko po sa kanya, hindi na po ako gagawa ng kahit anong agreement dahil dito nga lang tumambak na ilang buwan, wala kang ginawa. Okay. May pinirmahan ka pala dito nga ibabalik mo. Meaning, sir, you acknowledge that you receive a money and then you are willing actually nga ibalik So, hindi mo pwede, sir, sabihin sa akin ngayon, sir, nga wala kang ginalaw, wala kang kalam-alam. Kasi, sir, ito, sir, Ito meron po. ditong kasunduan nga ikaw pa pumirma. Ano yung kasunduan namin Yan yung kasunduan nila. Ito po, yung hiningi lang po ni ma'am at ni sir ambassador is yung ibalik mo yung 536,000. May ibabalik mo ba? Ngayon mismo. Hindi ko po masasagot ngayon yan, sir. Ay, hindi na pwede. So, kung hindi ka makasagot, sir, then we are very sorry. Ma'am, gusto nyo tuloy yung kaso. Ayan po, gusto na kasuhan ka. So, anyway, we'll talk na lang po sa pinaka-boss ninyo, no? Rear Admiral Oliver Tanseco. Sir, magandang hapon po sa inyo, Rear Admiral. Ay sir, magandang hapon po. Regarding dito, sir, sa nireklamo, sir, na si Seaman First Class Christopher Emmanuel Ojales. Tama kayo, attorney, yung mga narinig ko kanina. Dati po kung Highway Patrol Group, kabisado ko po yung mga kasong ganyan. Tama po kayo, ang kasunduan po ng chat and mortgage between the bank at saka dun sa buyer po ng sasakyan, yan po ay dapat po may consent muna ng bangko bago ilipat. So mananagot po ang ating personnel dun po sa violation po ng, hindi ko nagkakamali, RPC po yan, 319 sa chat and mortgage. Yeah. Pangalawa po, kung talaga pong tama yung akusasyon po na yung kasunduan nila, magbabayad po yung nakasalo o yung ito pong possessor ng sasakyan. Tapos po, hindi po nakuha ng bangko na ang reason po ay kapabayan ng ating tao. Tama ka rin doon, hindi mo pwede deny na hindi ko alam yan. Kasi bank account mo po yan. Yes. Ang kailangan ko na lamang po, makakuha tayo ng bank statement, kung malaman po natin kung sino yung nag-withdraw, para po matrace po natin kung sino talaga yung makasalanan. Ang ating po Philippine Coast Guard, hindi po tayo nagkukonsente ng mga personnel po natin. Lalo na po yung rank po ng ating pong personnel na ngayon po ay ating niimbestigahan. Ang request ko na lamang po dun sa pong nagreklamo, magsampo po ng administrative case dito po sa Internal Affairs Service ng Coast Guard dahil mas mataas po ang ating quantum of proof, mas mataas po ang parusa sa Philippine Coast Guard pagdating po sa aming Code of Discipline ng Philippine Coast Guard. Mas mataas po yan kaysa sa Civil Code. Hindi po tayo magkukonsente ng ating mga personnel. Bibigyan po natin sila ng assistance, sir. Deadma po yung ginawa niya para binabaliwala po yung buhay namin. Yung nangyayari Yes po po. sa amin Yes po, ngayon, sir. Nakita nyo naman, Opo, nagraramadan kami, nandito pa rin kami. Yes po. Hirap na Yes hirap po kami magbiyahe, galing pa opo, po opo. kami Cavite. Wala ko kami kain, para lang dito, wala akong puso at tauhan nyo. Kahit po may kasunduan kayo, ngayon pa lamang po, sinasabi ko sa inyo, kung po pwede po, magsampa na po kayo ng admin case. Ang kailangan ko lamang naman po ay simpleng salaysay, pipirmahan nyo lamang po, yun na po ang pinaka-reference ko. Pero kahit hindi po kayo magsampa ng kaso, ito lamang po, nalaman ko na po yung kaso. Motopropyo po, kaya ko na pong imbestigahan. Kaya lang po, para
malaman nyo agad yung ating pong agarang aksyon, kailangan ko lamang pong makapirma kayo dun sa complaint para po mas mabigat po ang ating gagawing parusa. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Sir Oliver, thank you for that. Yes po sir, sasamahan po namin to Thank si you, Ma'am thank at saka si Sir sa mga staff po ni Sen. Rafi, sasamahan po sila sir sa inyong tanggapan. Sir, maraming salamat po ulit Sir Oliver. Thank you po, sir.